We may wonder whether our actions are right or wrong. This video will help you examine your actions based on deontological ethics. Taglish ang gagamitin ko para mas madaling maintindihan. Deontology states that the rightness or wrongness of our actions is based on duty or obligation. Anong ibig sabihin? Gawin mo ang mga bagay based on only one reason. That is because duty or obligation mo na gawin ito. Napakadali kung ang pinag-uusapan natin ay ang duty natin sa trabaho. Kung security guard ka, ang duty mo ay magbantay. Kung nurse ka, ang duty mo ay mag-alaga ng pasyente. Kung teacher ka naman, ang duty mo ay magturo. So, dapat gawin mo yon kasi duty mong gawin yung trabaho mo. Hindi kinoconsider dito kung masaya ka ba sa ginagawa mo o okay ba ang sweldo mo. Basta duty lang. Period. Conversely, huwag mong gagawin yung mga bagay na di mo dapat gawin kasi duty o obligation mo na iwasan yan. For example, security guard ka, edi obviously, bawal matulog pag nagtatrabaho ka, di ba? Madaling malaman ang duty natin kung nakarelate sa trabaho, pero paano natin malalaman kung ano yung duty or obligation natin sa ating buhay? Tingnan natin yung mga sinulat ni Immanuel Kant na tinawag niyang categorical imperatives. Categorical imperatives are rules of conduct that are unconditional or absolute for everyone. So, ibig sabihin, nag-a-apply ito sa lahat ng tao. First categorical imperative is universality. Act only according to principles that you would accept that everyone else will act according to. Anong ibig sabihin? Tingnan mo kung yung action mo ba ay i-consider na tama ng lahat ng tao na nasa tamang pag-iisip. Example, stealing. Kung 2-year-old na bata ang titingnan natin, ang pagkuha ng bagay na hindi sa kanya ay tama lang, di ba? Bakit? Gusto kasi niya yung bagay na yun eh. Bata pa kasi, so hindi niya alam na mali yun. Pero kung titingnan natin ang mga tao na may tamang pag-iisip, alam nila na mali yun. Kaya kung nasa tamang pag-iisip ka, act in such a way as others with the right understanding would act. Do not steal. Stealing is wrong, so it is your duty to avoid it. In relation to universality, we have a perfect duty not to act on maxims that result in contradictions when we attempt to universalize them. Maxim means truth or rule. Ano ba itong maxim na to? O example uli ang stealing. Pag ang tinanggap natin na truth ay ang statement na stealing is permissible, so okay lang na magnakaw. Pero naniniwala rin tayo sa concept ng personal property na ang tao ay may mga bagay na pag-aari nila. Contradictory yan. Kasi yung property mo ay pwedeng kunin ng iba at okay lang yon kasi, di ba, sabi stealing is permissible. Di parang di na rin sa'yo yung property mo kasi pwedeng kunin ng kahit na sino. Pag sinabing perfect duty naman, anong ibig sabihin yan? Yan ay required sa lahat ng tao. Kung may perfect duty, meron ding imperfect duty. This is duty that allows for desires in how they are carried out. Bahala na tayo kung gagawin ba natin o hindi, at kung gagawin natin ay kung paano natin gagawin. Maganda kung gagawin natin, pero hindi required para sa lahat. Ang example dito is the development of our potentials. Bahala tayong mamili anong potential ang i-develop natin at kung paano natin i-develop yan. So, walang single rule na mag-a-apply sa lahat ng tao. The second categorical imperative is autonomy. Because humans have reason, we have the ability to act based on the decisions that we set by our own will. Unlike animals whose actions are based on instincts, we go beyond that. Hindi rin tayo nakabase lang sa ating desires or preferences. Instead, nakabase ang decisions natin sa ating will. Example ulit ang stealing. Gustong-gusto mo ang isang bagay pero hindi naman sa iyo yun. Kung animal ka na govern lang ng instincts, kukunin mo yung bagay na yon. Like, di ba ang mga animals pwedeng nag-aagawan sila ng pagkain? Pero hindi ka naman animal. So, gagawin mo ang iyong will to decide kung ano ang iyong gagawin. Na-establish mo na yung universality imperative. Alam mo na any person with reason will consider stealing as wrong.
Pero knowledge pa lang yan. The decision as to whether you're going to act based on that knowledge or i-disregard mo lang yung knowledge na yon is still dependent on your will. Kaya pwede na isipin mo, okay, alam ko na mali ang magnakaw, pero i-decide ko pa rin magnanakaw ako. O pwede rin naman na ganito ang iyong isipin, oo, alam ko na mali ang magnakaw, kaya hindi ako magnanakaw. So yan ay function ng iyong will. Ano naman ang third categorical imperative? This is humanity, which says, always treat persons as ends in themselves, not merely as means. Kailangan na ang actions natin ay nagpapakita ng respect sa kapwa natin. Huwag nating tingnan yung tao na parang tool na ginagamit lang natin para makuha ang ating gusto. For example, pag mong gamitin ang kaibigan mo na source ng pera para maabot mo yung goal mo na mabili mo ang gusto mo. Huwag mong gamitin ang seatmate mo na pagkokopyahan para maabot mo yung goal mo na pumasa. Huwag mong gamitin ang asawa mo para pagparausan ng sexual drive mo. Instead, ang goal mo dapat ay yung nurturing relationship nyo sa isa't isa. In short, huwag kang maging manggagamit o user. Ang fourth categorical imperative naman ay tinatawag na kingdom of ends. All people should consider themselves never solely as means, but always as ends. So, in the same way, i-consider mo ang sarili mo na end at hindi means lang. Kailangang i-respect mo ang sarili mo. Huwag kang magpapagamit sa ibang tao. Huwag kang taga-supply lang ng pera o ng answer sa exams. Hindi ka para usan lang ng sexual drive. Kahit na anong klase ng relationship, dapat naka-base yun on what you are and not just on what the other person can get from you. In short, huwag kang magpapagamit. So I hope the discussion has helped you understand the ontology. Please like, share, and subscribe.